Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang gang ay isang grupo o lipo ng mga tao na mahigit sa 2 miyembro. Parang isang organisasyon na kung saan nakadepende sa kanila kung anong tunay na layunin ng kanilang grupo. Dito sa Pilipinas, napakaraming gang ang kilala hindi dahil sa paggawa nila ng mabuti, kundi dahil sa hindi mabilang na krimen at karahasan na kanilang kinasangkutan at sila ang kikilalanin natin ngayon. Sino-sino nga ba sila at bakit tila kinatakutan sila ng mga tao? Ano-ano nga ba ang tunay na layunin ng mga gang na ito? Una ay ang Akyat Bahay Gang. Estilo ng Akyat Bahay Gang na samantalahin ang pagkakataon upang pasukin, akyatin at pagnakawan ng kanilang target na bahay. Karaniwang mga bahay na naiiwang walang tao ang pinupuntirya ng mga putok sa buhong mga miyembro ng Akyat Bahay Gang. Kung minsan na mabiktima ka ng mga Akyat Bahay Gang, kailangan mo nang maging maingat at matuto upang hindi na muling maulit pa ito, para na rin sa kaligtasan ng buong pamilya. Ingatan ang inyong mga kagamitan at iba pang mahalagang bagay sa loob ng inyong bahay. Mahirap kasi na matraumatize sa ganitong klase ng sitwasyon. Imagine mo na lang na ang sarap ng tulog mo sa gabi at bigla ka na lamang nakarinig ng may nabasag sa isa sa inyong mga bintana o di kaya tila may mga naglalakad sa paligid ng inyong kabahayan. Nakakakaba, kaya dapat maging handa sa mga susunod na pangyayari. Heto ang ilang paalala upang iwasang mabiktima ng mga kawatan. Kahit na iniisip mong ligtas ng inyong subdivision, isa pa ring mainam na ideya ay ang paglalagay ng security alarm at camera o alarmang direkta na sa istasyon ng pulis. Ang pagsususi sa inyong pintuan at bintana ay isang simpleng paraan para maiwasang pasukin ng mga magnanakaw. Subalit ang simpleng bagay na ito ay madalas din na nakakalimutan ng marami sa atin bago matulog o kung lalabas ng bahay. Mas mainam din na bumili ng mga energy efficient bulb para maiwanan ng maliwanag inyong paligid at labas ng kabahayan. Pangalawa ay ang salisigang. Kadalas ay 2 hanggang 4 katawang bumubuo sa grupong ito. Una nilang ide-distract ang kanilang biktima o isang security personnel sa isang establishmento habang ginagawa ng isa nitong kasamahan ng tunay nitong pakay. Hindi naiiba dito ang estilo ng Akyat Bahay Gang kung saan ang mga establishmento at negosyo naman ang target nilang pagnakawan. Estilo naman nila na samantalahin ang pagiging abala o kunin ang atensyon ng kanilang bibiktimahin bago nila isagawa ang kanilang tunay na hangarin. Sa oras na malingat lamang ang biktima, mabilis ang mga kamay na pagnanakawan ito ng iba pang mga kasamahan nyo. Kung hindi maiwasan na iwan ang bahay o establishmento ng walang bantay ay siguruhing nakakantado ito ng mabuti at itago sa mga ligtas na lugar ng inyong mga iniingatang mga bagay. Makakabuti rin na ihabilin sa kakilala o maaaring sa kapitbahay ang pagsulyap o pagtingin sa inyong lugar at paligid ng bahay o establishmento habang wala kayo. Pangatlo ay ang Budol-Budol Gang. Hindi na rin lingid sa ating kaalaman ang modus operandi ng mga manluloko at magnanakaw. Patuloy ang pagdami ng mga mandurukot sa mga pampublikong sasakyan at patindi ng patindi ang kumakalat na balita tungkol sa budol-budol. Isang terminolohiyang ginagamit sa Pilipinas upang tukuyin ang uri ng panluloko gamit umano ang hipnotismo. Ayon sa mga biktima, madalas ay hindi umano nila alam ang kanilang ginagawa. Bigla na lamang silang sumusunod sa ipinag-uutos ng kausap at isinasama sa kanilang apartment o bahay at ibinibigay ang mahalagang gamit nila pati na rin pagkain. Kaya't para sa karamihan, ang grupong ito ay gumagamit ng hipnotismo. Ilan sa mga modus operandi ng Budol-Budol Gang ay ang mga sumusunod, humihingi ng kaunting tulong o simpleng nakikipagkwentuhan lamang. Mga tipikal na bagay na hindi mo paghihinalaan. Sa kasamaang palad, ito ang modus ng mga nambibiktima. Nagpapanggap na nangangailangan ng tulong o simpleng nakikipagkwentuhan lang. Nagpapain ng malaking halaga ng pera dahil sa pagkapanalo umano sa isang lottery o nag-aalok ng isang magandang trabaho. Ito ay karaniwang ginagawa ng ibang lahi upang makuha ang atensyon ng mga Pilipino hanggang sa dalhin ang kausap sa sarili nitong apartment at ibigay ang lahat ng hinihiling nito. Pang-apat ay ang Dugo-Dugo Gang.
Ito ang bansag sa grupo dahil sa pinalalabas nilang malubhang na disgrasya o na aksidente ang kanilang mga amo o may-ari ng bahay. Gumagawa sila ng isang eksena na kunwari ay nasa ospital ito at kailangang maglabas ng malaking pera. Alam ng mga bastardo ang profile ng kanilang mga bibiktimahin. Kung dati ay laging mga mayamang tao na madalas ay nasa trabaho na may katulong na naiiwan sa bahay ang kanilang madalas na nabiktima, ngayon ay pati ang mga dayuhang naninirahan sa bansa na may mga Pilipinong kasambahay. Mag-iingat dahil isa sa mga estilo ng miyembro na magtanim ng isa nilang miyembro sa bahay na kanilang bibiktimahin. Mag-a-apply ang mga ito bilang mga typical na kasambahay din, driver, hardinero, kusinero o ano pa mang mapapasukan upang mapag-aralan kung saan nakalagay ang kayamanan ng kanilang target. Matapos alamin ang mga pasikot-sikot sa bahay ay tsaka nila isasagawa ang kanilang may team na balak. Tatawag sila sa telepono o cellphone na masasagot ng mga kasambahay o mga kamag-anak at tsaka utusan ng mga ito na distrongkahin ng mga cabinet o vault na naglalaman ng mga pera. Nahulog si Inday sa pesteng pakulo ng mga dugo-dugugang. Sinasamantala nila ang kinosentehan ng mga kasambahay na kadalasan ay nagbumula pa sa mga malayong probinsya para pakagatin sa kanilang patibong upang maisagawa ang kanilang masamang intensyon. Ang kawawang si Inday nadala sa panguto at pag-arte ng kanyang kausap sa telepono. Panglima ay ang Kuratong Balilenggang. Isang organisadong sindikato ng krimen sa Pilipinas na minsan ay naging isang grupo na kontra-komunista vigilant. Ang sindikatong ito ay nagkalat ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga miyembro na nakakuha ng posisyon sa politika. Ang pangkat na ito ay orihinal na itinatag ng Botanical Youth Club noong 1986 upang magbantay laban sa mga nagkalat na mga komunistang gerilya sa mga lalawigan ng Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Ang unang pinuno ng direktang napili ng mga militar ay si Octavio Ongkoy Parahinog na sinasabing ginamit ang grupo para sa opisyal na layunin nito, pati na rin upang magsagawa ng mga ilegal na gawain. Si Parahinog ay pinatay ng mga sundalong Pilipino. Nang matanggal ang grupo noong taong 1988, nagpatuloy silang gumana bilang organisadong sindikato sa krimen. Sa mga oras na ginagamit ng ibang mga gang, ang pangalang Kuratong Balileng upang masakop ang kanilang sariling aktibidad. Pang-anim ay ang Laglag Baryagang. Laglag baryagang naman ang tawag kapag ang modus ay nilaglag na barya upang makuha ang atensyon ng kanyang biktima. Siyempre, likas na sa atin na sasabihin natin itong sa nalaglagan ng barya, pero hindi natin alam na napakabilis ng kamay ng isa pa sa mga miyembro ng grupo. Hindi naman sila maaaring tawaging mga Jose Rizal Gang, Emilio Aguinaldo Gang o Mabini Gang dahil unang-una, iba't ibang klase ng barya ang ginagamit nila. Maaaring ito ay piso, 5 piso, 10 piso o 20 pesos. At kung ipapangalan pa sila sa isang partikular na bayani ay magiging kabastusan ito sa ating soberanya. Pero bakit barya ang inihuhulog at hindi papel? Hindi kasi ito kumakalansing kaya't hindi makakakuha ng atensyon. Pang-7 ay ang Martilyo Gang. Martilyo gang naman ang tawag kapag ang modus ay manghold up at gagamit ng martilyo ang mga kawatan upang basagin ang mga eskaparate at istante ng kanilang mga biktima na naglalaman ng karaniwan ay alahas at mga mamahaling bagay. Hindi naman sila maaaring tawaging mga pukpuk gang dahil baka mag-iba ang kahulugan nito. Karaniwang isinasagawa sa mga tindahan ng alahas at cellphone. Mabilis nga naman nilang may sasagawa ang kanilang pakay at kung sa isang mall ang operasyon ay doon na lang din sila bibili ng mga martilyong kanilang gagamitin. Dahil kung malalaking tipak ng bato at mga palakol ang ipapasok nila sa mall ay malamang hindi sila papapasukin ng mga gwardya. Pang-8 ang Zesto Gang. Estilo nila ang sumampa sa mga pampasaherong mga bus, grupo o kahit minsan ay mag-isa lang. Lumalarga na ang mga ito at tanging alak lamang ang pinagkukunan ng kanilang lakas ng loob. Mistulang mga konduktor sila. Kung umasta, kinukuha nila ang bawat perang inaabot ng mga pasahero. Swerte na lamang kung may sukli pang naibabalik. Kapag may pasaherong umalma o nagtanong, kung hindi paninindak ay pag-aalok ng juice na Tetra Pak ang kanilang inaalok. Pang-9 ay ang Sigi-Sigi Sputnik Gang. Ito ay tinatag ni Babong Roque na kilala sa isang kulungan sa Pilipinas, ang Bilibid Prison sa Muntinlupa. Subalit walang malino na katunayan na si Roque nga ang tunay na nagtatag ng grupo. Kilala din ng gang na ito bilang Sputnik No. 1 o SSS. Ang salitang Sigi ay nagmula sa salitang Espanyol na ang kahulugan ay follow o keep going at ang Sputnik ay kinuha nila sa isang satellite na nilaunch ng bansang Russia noon. May ilan ding nagsasabi na kinuha ang kanilang pangalan sa isang British band na Sigi-Sigi Sputnik. Ang pangunahing rason kung bakit ito itinatag ay upang proteksyonan ang kanilang mga miyembro, mga taong naninirahan sa Maynila at sa kalapit na syudad na kasama nila noon sa Bilibid.
Subalit kalauna ay dumami na rin ang kanilang miyembro, nakabase sa kanilang tattoo kung saang pangkat na bibilang ang bawat grupo upang maiwasan ang kaguluhan. Isang insidente ang nangyari noon sa New Bilibid Prison taong 1958. Nagkaroon ng isang riot sa loob na kinasangkutan ni Baby Ama na miyembro din ng Sige Sige Gang at ni Primitivo Ebok Ala ng OXO. Naging marahas ang pangyayari sa pagitan ng dalawang grupo. Tumagal ito ng 2 araw at nang humupa ang karahasan, nag-iwan ito ng 9 na kataong wala ng buhay na miyembro ng OXO. Isa lamang ito sa napakaraming mga naganap na iringan ng magkabilang grupo sa loob mismo ng piitan. Pang-10 ay ang Bahala na Gang. Ang grupong ito ay tinatag noong mga 1940s sa Sampaloc, Maynila. Itinatag ito ni Divino Talastas na Tubong, Bulacan. Sila ang mga responsable sa pagpapalaganap ng mga ipinagbabawal na gamot, mga iligal na armas at pagpaslang. Sa kanilang pangalan pa lamang ay maintindihan mo na ang kanilang layunin sa lipunan na bahala na kung saan sila mapadpad dahil sa kanilang mga ginagawa. Ang Bahala na Gang o BNG ay napabalitang kumalat na rin sa Estados Unidos, partikular na sa California, San Diego, Los Angeles at San Francisco. At simula nang pumanaw ang orihinal na founder ng Bahala na Gang noong 1960s, naging teritoryo na nila ang kulungan dito sa Pilipinas, kagaya na lamang ng New Bilibid Prison at Bureau of Corrections.